Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang Panginoong Diyos at Jesucristo ay ating tagapagligtas. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 1, talatang 68 hanggang 69. Ito po ang mensahe. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingap at pinalaya niya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 12, talatang 47. Ito po ang mensahe. Kung mapakinggan ni numan ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Patuloy po natin sa taga-Roma Kabanata 12, talatang 12. Ito po ang mensahe. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at laging manalangin. Patuloy po natin sa 2 Tesalonica Kabanata 3, talatang 3. Ito po ang mensahe. Tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa dyablo. Pagpatuloy po natin. Kay Apostol Santiago Kabanata 1, talatang 12. Ito po ang mensahe. Mapalad ang mga taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong na walang iba kundi ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos dito sa ating pagbabahagi ng Mabuting Balita dito sa Bible Lights Promotions. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po dito sa tema na ang Panginoon Diyos at Kristo Jesus ay ating tagapagligtas. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na siya ay ating tagapagligtas. At sa pamamagitan ng pagsugo niya sa Panginoon sa Kristo, ay tayo ay ginabayan para iligtas sa ating sa pamumuhay na ito. At mula nga doon sa simula na tayo ay mula dyan sa kamay ng dyablo o mula sa mga kapangyarihan ng demonyo, niligtas na tayo dyan at inilipat tayo ng Panginoon Diyos sa pag-aari ng banal na Panginoon sa Kristo. So doon tayo mula iniligtas sa kamay ng dyablo at sa malahat ng kasamaan. So yun, at hindi lang yun. Sa anumang uri ng mga maaaring magdulot sa atin ng hindi mabuti, diyan tayo ay nililigtas ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Tayo sa pamumuhay na ito mula at hindi lamang mula doon sa ang Panginoon sa Kristo ay isugo niya mula sa pagpapatawad niya para tayo bigyan ng kaligtasan. Aside from that, ay yung ating pang-araw-araw na pamumuhay na tayo ay sa pamamagitan niya, tayo ginagabayan para iligtas sa kapangyarihan sa dyablo o sa anumang uri ng mga kasamaan. So, pinoprotektahan tayo ng Panginoon Diyos diyan. At kailangan natin ay manampalataya tayo ng lubos at tayo ay kanya poprotektahan. Tayo pagkakalooban niya ng pagpapala sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So kaya kailangan tayo manampalataya sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo para iadya tayo sa lahat ng kasamaan. So aside from sa nung simula
So tayo, ginagabayan din ng Panginoon Diyos mula dyan sa mga propeta at iba't ibang mga bagay para tayo ay iadya sa mga sama, kagaya ng sinasabi nga dun sa awit yata ngayon na yung yung mga anghel ay kanyang ginagabay para hindi tayo ma-sleep doon sa o hindi man lang tayo madulas para mga ganoon. So yan, lalo na sa gabay ng Panginoon sa Kristo. Tayo ay nililigtas ng Diyos sa lahat ng bagay, kahit na anumang uri ng kapahamakan, maging lahat ng uri ng mga sakuna, yan, mga sakunang nangyayari sa ating mundo, yung patuloy, tayo ay binibigyan niya ng kaligtasan diyan sa ating pananampalataya sa Kanya. So, yan. So yung ating kasing mundo ay mayroon yung tawag na yung normality ng environment na nagkakaroon ng sakuna. Yan. So tayo yung ganyan nililigtas diyan sa mga bagay na yan. Ngayon ay ito yung nagiging pagsubok din sa atin at iba't ibang mga kasamaan. At Diablo ay isang malaking pagsubok sa atin. At mga kanyang ginagawa para tayo ay buksain. So tayo ay pinipinsala ng Diablo. So ngayon, tayo naman ay aside from that ay so yung mga Diablo ang sumusubok niya parang tayo ay kanyang tinutukso ng mga Diablo para gumawa ng pero ang Panginoon Diyos, ang pagsubok niya, hindi tayo binibigyan ng lakas para malampasan ito. So yun. So tayo kasi yung ating pag natutukso tayo yung ating last, yun yung kapag tayo hindi natin na control yan, ay matutukso tayo ng Diablo. So ngayon tayo ay ginagabayan nga ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo mula doon sa aral, makapangyarihan pag sinunod natin yan at pananampalataya natin. Pananalangin yan. Ginagabayan tayo ng kapangyarihan. So sa ngayon makontrol natin sariling na idya tayo doon sa kasamaan, nagdudulot ng kamatayan. So doon pa lamang ay naliligtas na tayo. At kung mananampalataya tayo maliligtas sa mga uri ng mga kapahamakan. Gawa ng Diablo, tao, mga sakuna na nangyayari na kagaya ngayon, sakuna kagaya ng sa mga kagagawan na rin ng tao, nadadagdagan yung gawa ng mundo sa kalikasan na mayroong mga sakuna. So ngayon ay tayo ay dapat ay magkaroon ng iba yung pananampalataya para iadya tayo ng Panginoon Diyos hinggil sa mga nangyayari na yan. So kung yan ay yung mga ganyang mga bagay ay mabibigat sapagkat yan ay lalong-lalo na kung ay gawa ng Diablo, so kailangan natin ng maigting na pananampalataya para hindi tayo mapinsala ng Diablo. Yan. Sa mga ganung mga bagay. So yun. At marami ang kagaya ng kay Job. Yung kay Job. So ganyan yung pamiminsala ng Diablo bilang pagsubok sa mga nananampalataya sa Panginoon Diyos. So ngayon, kung ganun yung mararanasan natin, mananatili tayo dapat sa pananampalataya. Kaya sinasabi rito, tayo ay magalak dahil meron tayong pag-asa. Kaya magtiyaga tayo kung meron tayong kapigatian at lagi tayong manalangin. Kaya yan, ganun na natin kapigatian. Kagaya kayo. So mananatili tayo sa pananampalataya, huwag tayong kakalas. Para mawala tayo ng pananampalataya, gumawa tayo ng masama, or etc. Iba't ibang mga bagay, lalo tayong mapapahamak. Lalo tayong hindi lamang yung gawa ng Diablo ang magiging problema natin, kundi yung magiging kaparusahan na rin ng Diyos ay magiging problema natin kapag tayo ay hinuwalay sa Kanya at nagpakasama tayo sa pamumuhay. Dahil because of kung gagawan tayo ng masama ng kapwa-tao natin, gagawan tayo ng masama ng Diablo, yan, mula sa sakuna, mula sa paghikayat niya sa na gumawa ng di mabuti, ikaw yun na biktima. So kailangan anumang kabigatian niya, magtsatsaga tayo at mananalangin. Yung kung tayo ay, kaya tayo tinuturuan ng Panginoon Diyos, diyan na tayo maging matyaga para tayo ay maging matatag sa anumang uri ng nararanasan natin na hindi mabuti. Kasi kapag nakaranas tayo ng hindi mabuti, maaaring ang tendency gumawa tayo ng masama. O maging gaya tayo nito mga tao masasama. So, madadala ka niya dun sa kamatayang espiritu at maparusahan ka sa impyerno. O kaya dapat ay naka-stick ka sa ating manala Panginoon Diyos para tayo ay hindi makagawa ng hindi mabuti sa pagtupad ng mabuting balita at pananampalataya. At
syempre tayo ililigtas niya dyan. Kaya tayo bibigyan palagi ng buhay. Kagaya kay Hope, kahit na nang devastasyon, may buhay pa rin siya at pinaganda pa rin ang pamumuhay niya. Yun ang magiging pamumuhay natin kapag tayo nakaranas man ng ganun sa pamumuhay. Let's stick to God, maganda pa rin ang magiging pamumuhay natin sa bandang huli. Pinahaba pa rin ang buhay ni Hope, binalik yung yaman at saka yung kanyang pamilya. So maaaring ganun din ang gagawin sa bawat isa o iba't ibang anggulo na pamumuhay kung tayo mananatili kung mararanasan natin yun na dinibasted siya ng sakuna, namatay pa yung mga anak niya from sakuna at iba't ibang mga pangyayari. Okay. Kung ganun ang mangyayari sa atin, napakabigat nun. Baka mabaliw ka or magpakasama ka. So kaya maging matatag tayo sa Panginoon Diyos para maging matatag yung isip natin, ang dibdib natin, hindi tayo gagawa ng masama. So mananatili tayo for the good sa pananampalataya. Tayo ay hindi bumabayaan ng Panginoon Diyos tungkol sa mga bagay na pamumuhay natin at kinabukasan natin. So, yan. Kaya sinasabi nga, mapalad yun na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggapin niya ang putong ng walang iba kundi ang buhay na pinangako ng Diyos yan. Dito pa lamang sa pamumuhay natin na ito ay tayo ay matapos siyang pagsubok na yan, may maganda pa tayong pamumuhay at buhay na walang hanggan. Malawalhating buhay doon sa inihanda kalangitan sa atin ng banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya masigit doon, ibang buhay yung pagkakalob sa atin kung mananatili tayo. Kahit sa pamumuhay, kagaya nangyari kayo. Diba? Nanatili siya, ayun, pinaganda pa rin yung buhay niya. Nasa lupa pa lang siya, di ba? So, lalo na, syempre, yung tatamasahin natin lahat sa itinakda niya na langit at lupa para sa lahat. So, yun. So, at manawalhating buhay na walang hanggan. So, ganun yung ating tatamasahin kung mananaliti tayo at mananampalataya sa pagliligtas sa ating tagapagligtas na Panginoon Diyos niya. Kaya tayo ay manalig na palagi tayong ililigtas sa lahat ng uri ng hindi mabuti sa buhay na ito. Dangan nga lamang, syempre, meron tayong nagiging pagsubok sa atin ay yung mga demonyo, yung mga kasama sa lahat sa buhay na ito. Yan. At anuman na maaaring pasanin na ating maaaring mangyari. So ngayon tayo ay mananatili para tayo ay hindi mapano. Sabi nga sa Panginoon sa Kristo, ay magaan na pasanin ang ibibigay niya sa atin kung tayo mananampalataya sa So hindi tayo magkakaroon ng mabigat na pasanin kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Kung yung nangyayari kay Job yung mga yun, so siguro mas magaan-gaan ang bibigay siya ng Panginoon sa Kristo. Kung ganyan. Iwasan natin na maging masama para hindi tayo mapapahamak, hindi tayo na vulnerable sa mga kasama sa kapahamakan. Kasi kapag sinasabi ng Panginoon sa Kristo, kapag ikaw ay gumagawa ng hindi mabuti, ikaw ay malapit sa kapahamakan. Yan. Maaaring kung sa kapwa-tao ka masama, so mapapahamak ka mula sa paghihiganti nila or ibang tao na gagawa rin ng hindi mabuti sa iyo. So yun. Or else yung mismong gobyerno ay parurusahan ka because gumawa ka ng hindi mabuti. Diba? At mayroon pa kamatayang spiritual yun kapag ka mortal sin ang ginawa mo or patuloy kang gumagawa. So maaaring mag-meet sa'yo ng kamatayan mo, practical and spiritual. So ganun kapahamakan yun. At iba't ibang mga kapahamakan. Pwede rin na kapahamakan mo ay yung mga sakuna. Kasi ang Panginoon Diyos pwede rin maggumawa ng mga sakuna para ituwid at parusahan yung mga tao para ituwid ang mga tao sa kanyang pagkamali. So maybe it costs maybe life or maybe it costs your kabuhayan mo. So ganun. Or else para ikaw ay maituwid sa iyong pagkakamali. So lagi ka lagi ka mapangati ng tao mo. O yung kayamanan mo, ninanakaw mo, yung ka nun yun, parang ganun. So ngayon, yung namang mabubuti, yung vice versa, yung demonyo na makagaya ng kayo, mabuti ka, pinagpapala ka ng Diyos, ginagawa mo lahat ng naging matalino kang magnegosyo, magtrabaho, yumaman ka. Pero yung demonyo, sa laula, so yun, dinibasted ka ngayon. Diba? Kung sa tao na nakawang ka, hold the ka, diba? Mararanasan mo. Diba? O else, iba papatayin ka. May mga ganun mga bagay. Sa kabutihan mo, may mga ganun bagay na nangyayari. Isipin mo nga naman, yan, buti-buti mo, bakit? Pinabayaan ka pa na dyan. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sapagkat kung ganun yung naging pagsubok sa atin,
kagagawa ng demonyo, may maganda pang mangyayari sa ating buhay kung ganun man yung nangyari. Either devastation in material or sa ating in other things, maraming mga bagay, nagkaroon ng failure, yan, pero patuloy tayo manampalataya, manalangin para sa pagpapala ng ating Panginoon, sapagkat atay pa kanyang pagpapala. So ganoon, so kaya tayo ay manampalataya sa kapagligtas at hanggang sa buhay na walang hanggan ay makamtan natin yan from our daily life. So, sa Panginoon Diyos, sa Panginoon Kristo. Tayo hindi buhay ng Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo. Palagi niya tayo dahil niya pa yung mga anghel na kalangitan para tayo ay gabayan sa ating kaligtasan. So, marami tayo ay hindi po gabayan ng Panginoon Diyos na ayaan dyan yung mga ang Panginoon sa Kristo, yung kanyang mga anghel para tayo ay protektahan. Yan yung pang Espiritu Santo. So ngayon, yung kung naisip mo na nanampalataya kay bakit hindi ka pinoprotektahan? Kasi nga meron nga sinasabi. At yun, tinitingnan din yung pananampalataya mo sa Panginoon Diyos. Kung gaano nga ba yan katibay. Kasi kung susubukin ni Satanas lahat, kung gaano katibay yung pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Kaya itong pananampalataya natin, hindi ka nung kabasta-basta rin yun. Kasi nga, ay unang-una, yung ating pamumuhay ay iba't iba yung ugali ng mga tao, kaya maaaring maapektuhan ka. Pangalawa ay ayan pa yung demonyo na gustong subukin ng ating pamumuhay. At siyempre, aside from yung yan din yung ilan sa mga nililitipin ng Panginoon Diyos ng mga ganyan para makita rin yung ating pananampalataya. Pati mga bagay para tayo ay makita yung katatagan natin sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Pero hindi naman tayo hindi tayo dinibastate ng Panginoon Diyos basta-basta para makita lang masubok yung ating hindi siya mismo gagawa para masubok yung ating yung ating pananampalataya sa Kanya. So iba't ibang mga bagay na pagsubok, pero ito ay kung malalampasan natin, tayo ay mayroong siyempre yung pamumuhay natin na ito. Yan. Well, yun lang siyempre sa trabaho, yan ay isang bagay na yung makapagtrabaho ka, isang bagay na maging mabuti ka dyan, isang bagay na pagsubok sa ating buhay, etc. So yun, at muli ay sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible-ized promotion sa ating pamabahagi ng mabuting balita o nagabay kayo ng mabuting balita at magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. Yan. At patuloy niyong pakinggan ang mabuting balita upang magabayan kayo sa inyong pang-araw-araw na pumuhay o kaligtasang spiritual. Sapagkat itong mabuting balita o itong salita ng ating banal na Panginoon Diyos na inihayag sa atin ng Panginoon sa Kristo, ito yung gagabay sa atin para sa kaligtasang spiritual natin at pang-araw-araw na pumuhay. So ito yung magiging basis yung kay Jesus Christ na inihayag sa atin, yung mabuting balita. Kaya dapat sundin natin yan. Kapag hindi natin nasunod yan, yan yung ihahatol, yung binalang kasi dyan, yan ang ihahatol sa atin na basihan ng Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon. Kaya kinakalaman na nampalataya tayo, susundin natin yung sinasabi noon. Ngayon kapag hindi tayo natin nasunod dyan, makikita muna agad doon yung iusga kung paano tayo iusga ng Panginoon Diyos mula doon sa mabuting balita. Diba naka-stipulate naman lahat doon. Ano ba yung gagawin mabuti, pananampalataya, yung paano ka makakiwas din. Kung hindi ka makasusunod, sinasabi ng Panginoon sa Kristo, ikaw ay mapapa sa impyerno. So, ganun ang mangyayari. Kaya, you need na masunod natin yan. Kaya, unawain natin mabuti at pakinggan natin ang salita ng Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo para sa kaligtasan sa Panginoon. At, muli sana patuloy tayong gabayan ng presensya, milagro ng ating banal na Panginoon Diyos. Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, at syempre ng Banal na Santa Maria, gabay tayo ng kanyang presensya ng kaliwanagan, ng kanyang aparisyon o iba't ibang mga pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita sa araw na ito. At hindi lamang sa araw na ito, kundi sa panahong ito, na tayo gabayan ng Banal na Santa Maria, ng kanyang kaliwanagan ng Panginoon Diyos, sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Panginoon ng Espiritu Santo, at ang bumuhay na ito, tayo gabay sa kaligtasan spiritual at protektahan nga tayo sa pang-araw-araw natin mga yan, mula sa ating nananampalataya at maging doon sa hindi nananampalataya na sila magabayan upang sila ay magkaroon ng mahikayat sila sa pananampalataya
at tayo ay magkaroon, siyempre, magkaroon tayo ng kaayusan sa ating pamumuhay nito. Yan. At mabigyan ng pagkakataon yung mga hindi nananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Iba't iba man ang ating mga pananampalataya. So yun, at kaya tayo ay tayo maliwanagan lahat at may buhay natin yung mabuting balita. Sa gayon ay magkakaroon tayo ng kaligtasan spiritual at makapamumuhay ng mga ayos lahat ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At doon sa interfaith unity, patuloy tayong magkaisa. Maliwanagan yung bawat mga reliyon at kayo mahikayat sa interfaith unity, magkaroon tayo ng unawaan sa ating mga pinaniniwalaan, may reliyon o wala. Hindi tayo nagkakaroon ng hindi magkakaunawaan na uwi sa awayan, sigalutan, karahasan, lalong-lalo nating mahal. Bagkos, kung tayo magkakaisa, magkakaroon tayo ng mahikayat kayo sa pagkakaisa o unity, peace, kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, iba't ibang mabubuting aral ng ating mga reliyon. Yan. Sa gayon tayo ay makagagabay doon sa community, family, yan. Community, family, bawat bansa at buong mundo. Yan. Ng kapayapaan, pagkakaisa, yan, etc. So doon naman sa ating munting kakayanan, patuloy tayo na nananampalataya, tayo patuloy na gabayan ng kaliwanagan, milagro, kapangyarihan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo at gayon din ng Banal na Santa Maria para patuloy na isugo sa atin at gabayan tayo ng kaliwanagan. At gabayan tayo ng kapangyarihan sa paggabay sa kapamahalaan, siyempre sa paghahayag ng mabuting balita, sa pagpapalaganap dito, sana gabayan tayo sa pagbubuklod ng sangkatauhan at paggabay sa pamahalaan, sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, sa gabayan sa pagtahak ng mabuti o ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, at gayon din sa pamahalaan, magabayan yung mga pamahalaan ng ating banal na Panginoon Diyos. So ngayon yung mga pamahalaan, maliwanagan kayo ay maliwanagan yung mabuting balita ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Banal na Santa Maria. Magabayan kayo ng mabuting balita, Banal na Espiritu Santo, at mamahala kayo ng mabuting matuwid. Tugunin nyo yung karapatan ng tao, patas na hustisya, at sa gayon yung inyong mamamayan makikinabang sa inyong mabuting pamumuno o nang makikinabang sila sa mabuting pamamahala at makapamumuhay sila ayon sa karapatan, patas na hustisya, maunlad, mapayapa. Hindi sa lahat, makakapanampalataya sila sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. Kaya pati mo pananampalataya nila sa ating mabuting pamamahala. Ngayon, at muli, sana ay nagabayan naman kayo ng Bible Lives Promotion sa linggong ito at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan, spiritual, at patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos, sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyong lahat at God bless you all.